Big Brother or Safe and Secure? Data privacy in the digital age. Welcome to Truthfully Yours. We live in a digital world where our data is constantly being collected and analyzed. Is this a necessary trade-off for security, or are we sacrificing our privacy and individual rights? Let's explore the Christian perspective on data privacy and surveillance. Ang data privacy ay tumutukoy sa karapatan ng mga individual na kontrolin kung paano ang kanilang personal na impormasyon ay kinukolekta, ginagamit at binabahagi. Kasama sa surveillance ang pagsubaybay sa mga individual o grupo, madalas sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang pagkolekta ng data ay nangyayari sa maraming paraan. 1. Social media. Pagsubaybay sa iyong aktibidad, mga interest at mga connection. 2. Search engines, pagre-record ng iyong mga query sa paghahanap at kasaysayan ng pagbabrowse. 3. Smart devices, pagkolekta ng data mula sa iyong mga smartphone, smart TV, at iba pang mga nakakonektang device. And 4. Government surveillance, pagsubaybay sa mga komunikasyon at aktibidad para sa mga layunin ng pambansang seguridad. Factual claim. Ang mga paglabag sa data at mga cyber attack ay nagiging mas karaniwan na naglalantad ng personal na impormasyon sa mga hacker at magnanakaw ng pagkakakilanlan. The Bible doesn't directly address data privacy, but it offers principles that can guide our thinking. 1. The value of dignity and respect. Every individual is created in God's image and deserves to be treated with dignity and respect. Excessive surveillance can undermine this. 2. The importance of truthfulness and transparency. We should be honest and transparent about how we collect and use data. 3. The need for accountability. Those who collect and use data should be held accountable for protecting it and using it responsibly. 4. The limits of authority. Governmental authority is ordained by God in Romans 13, but it is not absolute. There are limits to what the government can legitimately do. Matthew 7:12 says, "So whatever you wish that others would do to you, you do also to them. For this is the law and the prophets." This golden rule challenges us to consider how we would want our own data be treated. Paano mapapangasiwaan ng mga Kristiyano ang mga pagkakomplikado ng data privacy at surveillance? Action number 1, maging alam. Alamin ang tungkol sa mga patakaran at setting ng data privacy sa mga device at platform na ginagamit mo. Action number 2, protektahan ang iyong data. Gumamit ng malalakas na password. Paganahin ang two-factor authentication at maging maingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon online. Action number 3, itaguyod ang mga karapatan sa privacy. Suportahan ang mga batas na nagpoprotekta sa data privacy at naglilimita sa surveillance ng pamahalaan. Action number 4, maging maingat sa iyong online na aktibidad. Isaalang-alang ang mga etikal na implikasyon ng iyong online na pag-uugali at ang data na iyong ibinabahagi. Data privacy is a critical issue in today's world. As Christians, we are called to protect the vulnerable, promote justice, and uphold the dignity of all people. By being informed, responsible, and engaged, we can help create a digital world that honors God and respects human rights. What do you think? How can we balance security with data privacy? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.